13 years old lang ako nang magkaroon ako ng first boyfriend. Madalas kaming magkita sa school. Sabay kaming mag-lunch at umuwi. Hindi alam ng mga magulang ko dahil bawal pa akong mag-boyfriend noon. Ramdam kong mahal niya ako at inaalagaan ako. Napakiramdam ko hindi niya ako kayang saktan. Lumipas ang isang taon nang unang beses niya akong niloko. Hindi ko alam na may ginagawa na pala siyang kabulastugan noon. Nung nalaman ko, syempre nasaktan ako. At doon na ako nagpasya na ipakilala siya sa mga magulang ko. 14 years old na ako noon at ilang buwan na lang ay turning 15 na. Wala nang nagawa ang mga magulang ko. Tinanggap at minahal na nila yung boyfriend ko. Akala ko noon titigil na siya sa panloloko sa akin kasi pinakilala ko na siya. Pero mas lalo siyang naging malala. May usapan kami na pagtungtong ko ng 18 ay tsaka ko ibibigay sa kanya yung gusto niya. Pero biglang nagbago dahil tinatakot niya ako, naiiwan niya ako pag hindi ko binigay. Natatakot ako na naiwan niya ako dahil kilala na siya ng pamilya ko. Binigay ko yun kahit na ayaw ko dahil 14 pa lang ako. After nun ay naging manipulative siya at umaabot sa point na kahit saan na lang siya abutan ay aayain niya ako. May 2 years age gap kami kaya mukha na siyang matanda at nakakapasok kami sa mga mot-mot na hindi kailangan ng ID. Pinakikilala niya ako bilang pinsan. Papasok kami ng 3 or 4 kami at saka niya lang papaalisin ng iba naming kasama at doon na niya ako gagalawin. Hindi ko na alam ang mga ginagawa ko nung mga panahong yun. Sinesendan niya ako ng malalaswang picture and video at kapag hindi ko ginawa ay binablock niya ako at mumurahin. Kaya ginagawa ko na lang. Lumipas ang taon at mas lalo siyang lumala. Minumura, sinasaktan at lantaran na niya akong niloloko. Minsan ay nakakasama pa namin kumain ng babae niya sa school. Hanggang sa nag-pandemic at hindi na kami nakakalabas ng kanya-kanya naming bahay. Pero hanggang sa video call ay ginagawa niya akong parausan. Akala ko noon ay pag iniwan niya ako ay titigil na ang mundo ko. Naging matapang at hinarap ko ang ginagawa niya. Nakipaghiwalay ako at hindi ko makakalimutan ang kaisa-isa niyang sinabi. Nasige lang at sabay block niya ako. Pati mga magulang at mga kapatid ko ay binalak niya. Lumipas ang taon at natakot ako sa mga lalaki. Natatakot ako na baka ulitin lang ulit ang ginagawa sa akin ng dating ex ko. Natatakot ako na baka pandirihan na ako ng mga lalaki dahil hindi na ako virgin. Pero 2021 ay nakilala ko yung lalaki makakapagpabago ng lahat ng paniniwala ko. Mag 3 years na kami ngayon at 19 years old na ako at college na rin. Patuloy na binubuo ang lahat ng pangarap ko para sa pamilya ko at para sa amin. Gusto ko lang sabihin sa ibang babae na wag mong ikahiya kung ano man ang nangyari sa past mo. Dahil ang tamang tao ay tatanggapin ka ng buong buo. At wag ka ring manghinayang sa mga memories na nabuo nyo. Dahil may mas better na tao na pwedeng gumawa ng memories na pwedeng mong i-keep habang buhay. Paki-anonymous na lang po, Mami Len, dahil nahihiya akong malaman ng mga kamag-anak ko ang ginawa sa akin ng ex ko. From our letter sender, Anonymous. Diyos ko, ning napakabata mo para maranasan yung mga ganung bagay. Edad mong 14. Kung sa una pa lang tayong mga babae may isang salita at respeto sa sarili, hindi tayo aabusuhin ng paulit-ulit. The more kasi na pinapakita mo yung kahinaan mo, yun yung gagamitin nila para abusuhin tayo. Biruin mo, natakot ka sa mga salita niya at bumigay ka kasi mahal na mahal mo, pero sa mga magulang mo hindi. Sa ganun mong edad ay mahirap magdesisyon at itago sa mga magulang yung mga ganung bagay. Hindi ko ma-imagine na hindi talaga yung nahalata ng mga magulang mo. Grabe kang magmahal, talagang nilubos-lubos mo at ibinigay mong lahat. Sana yung mga kabataan ngayon wag masyadong curious sa mga bagay-bagay na bago sa inyo. I know once in a lifetime and life is so short. Ang ina, wag naman sa ganyang bagay. Diyos ko, masisira yung kinabukasan nyo pag puro kagustuhan or sobrang pagmamahal. Yung edad mong yung 19, bata pa rin yan ha. Wag feeling adult. Marami ka pang pagdadaanan, ining ha. Wag mong sagarin ang buhay. Nakakatakot magpalaki ng bata sa ngayon. Kasi yung henerasyon ngayon ha, pero hindi ko nila lahat. Na pagtungtong nila ng tine, iba na magdesisyon at makipag-usap sa mga matanda. Katwiran pa nila sobrang strong nila pag marami silang naranasan. Wag naman sanang ganon. Wag nyong sayangin ang buhay para sa mga experience na alam nyong mali.